Sa pagpapatuloy ng aking pagpapahayag dito sa spiritual book ni King RP Rodolfo Impal Palacio, dito ay marami tayong lihim na natuklasan. Gaya ng patungkol sa dalawang magkaibang disenyo ng mga logo ng sagisag ng Pangulo ng ating bansang Pilipinas. At ngayon mga kapatid, ipagpatuloy na natin ang pagtuklas sa mga nilalaman nitong aklat ng espiritual ni King RP Rodolfo Impal Palacio. Ano-ano ba kaya ang mga hiwaga at mga mahahalagang nilalaman nito? May matuklasan pa kaya tayong kakaiba? Halika mga kapatid at samahan niyo akong tuklasin ang hiwaga ng aklat na ito. "777 Lone Star Corps appointed Kingdom of Mardiga presents." At mga kapatid, natapos ko na ngang talakayin sa inyo ang patungkol sa dalawang magkaibang sagisag ng Pangulo ng ating bansang Pilipinas. At ito nga ay may lihim at nakatagong hiwaga. At ito na mga kapatid, atin ang ipagpapatuloy. At narito mga kapatid ang kasunod na pahina. At ating makikita rito ang seal ng Sultanate of Sulu. Aking babasahin sa inyo. Seal ng Sultanate of Sulu na ibinigay kay Maestro Rodolfo Impal Palacio bilang pagkakaisa ng Kristiyano at ang Muslim. Aba mga kapatid, ang seal pala ng Sultanate of Sulu ay naibigay na kay King RP Rodolfo Impal Palacio. Anyway, ang seal na yon mga kapatid ay akin ang nakita ng personal. Naroon nga kay King RP. At ang kasunod naman na litrato mga kapatid ay kuha ito ng buong pamilyang Marcos. At narito naman ang kuha ni Mr. Marcos noong naroon siya sa Poway Lake. At ito naman ang litrato ng dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos, si Rubin E. Ecleo kasama ang Pangulong Ferdinand Marcos, ang unang ginang Imelda Marcos kasama rin ang may bahay ni Divine Master, si Ginang Glenda Ecleo. Ito ay kuha noon pang April 26, 1981. Aba, may katagalan na mga kapatid. Ito ang hindi alam ng karamihan na ang dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos at Rubin Ecleo ay matagal nang magkakilala. Hindi lang sa politika, kundi maging sa espiritual na aspeto, sapagkat pareho silang mataas ang spirituality. Kaya nga mga kapatid, huwag na kayong magtaka kung bakit si White Spiritual Wonder Boy ang kanyang soul signatory. Sapagkat nalalaman ni Mr. Marcos na ang divine wealth and assets ay para sa pamahalaang espiritual, hindi para sa pamahalaang temporal na ginagalawa natin ngayon. Kaya naman mga kapatid, unawain ng mabuti. The divine wealth and assets is intended for the divine government, not for temporal human government. Ito naman ang litrato ni Abogado Lakay Ferdinand E. Marcos. Ito ay kuha pa noong December 30, 1965. At narito naman ang Santo Niño ni Abogado Lakay na makikita sa Batac, Ilocos Norte. At ito naman mga kapatid ay si Divine Master Rubin Ecleo Sr. ng PBMA o Philippine Benevolent Missionary Association. At narito naman ang tinatawag na In Solo Mata. Si Rubin Ecleo Sr. kuha noong December 24, 1991 sa Surigao del Norte. Divine Master, founder ng Philippine Benevolent Missionary Association. At rito naman mga kapatid sa aking tinuturo, yan po ay litrato ni King RP, nakasama siya po roon. Ang kapangyarihan ay nailipat na rin. Ito naman ay ang lumang litrato ni Divine Master Rubin E. Ecleo Sr. Ang kasunod naman na litrato ay si Divine Master kasama ang mga foreigner na galing ng iba't ibang mga bansa. At narito naman ang shrine
na Divine Master Rubin E. Clio na matatagpuan sa Surigao del Norte. Si Divine Master Rubin E. Clio Sr. at si Ginang Glinda B. Clio sa Surigao del Norte ang aura sa ulo ni Divine Master. Si Rubin E. Clio Sr. kanilang pagsasama noong araw ng mga puso. Ang kuhang ito naman ay ang pagsabit ng medalya ni Divine Master Rubin E. Clio sa isa sa kanyang mga miyembro. Ito naman ay kuha pa noong 1985. Ito naman ang litrato ni Dato Santiago B. Clio Sr. Tinatawag siyang Papa Tiago, Supreme Founder and National President ng CRAI-FI o tinatawag na Caballeros de Rizal Agricultural Endeavor, Knights of Rizal Agricultural Endeavor Foundation Incorporated. Kasunod naman na litrato ay si Tandang Asyong Coronado. Aba mga kapatid, tingnan natin ang itsura niya. Kamukhang kamukha siya ni amang Dr. Jose Rizal, hindi ba? Siya rin po ay ang tinatawag na si Senyor Ignacio Coronado. Nakamukhang kamukha naman ni King RP Rodolfo M. Palpalatok. Ayan silang dalawa mga kapatid, si Senyor Ignacio Coronado at si King RP Rodolfo M. Palpalatok, at nailipat na rin ang lahat sa kanya. Ito naman ay ang tinatawag na ang Alpha at ang Omega. Ang kumakalat na litratong ito ay originally galing kay King RP Rodolfo. At siya naman ay isang elder at kabilang sa 72 spiritual leader na naglipat ng kapangyarihan kay King RP Rodolfo. At kabilang na rin doon si Monsignor Finois Magliba. Ang tungkod ay naibigay na. Siya rin po ay tinatawag na si Apo Rufing. Mga kapatid, sa pagkakataong ito ay pakinggan muna natin ng bahagya ang awitin ng ibang bisita naming spiritual group na dumalaw rito sa Kingdom of Maharlika. Ang kaharian po ay kanilang nahanap. Sila po ay nagmula pa sa ibang probinsya rito sa bansang Pilipinas at kanila talagang tinuntun ang kaharian at hinanap sapagkat yun ang udyok ng espiritu sa kanila. Mga kapatid, pakinggan muna natin ng bahagya ang handog nilang awitin. Kami po ay inyong angkinin, o banal na ilong malang, at aming katastasan, iwagang iwalang kapantay, o amang Dr. Jose Rizal, ama namin, maawa ka sa buhay namin at kaluluwa. Kami po ngayon ay narito na sa mahal mo pong grasya. Narinig po natin mga kapatid ang handog nilang awitin sa lahat ng mga minamahal namin kapatid sa espiritual. Mga kapatid, hinihintay na kayo ng kaharian. Naitayo na po ang kaharian na alay para sa Panginoon. Ang siyang magiging prayer house of all nation and people. Halina kayo mga kapatid, ang kaharian ay naghihintay sa inyo. Ang adhikain ng 72 spiritual leaders ay naisakatuparan na rin. At dito, tayong lahat ay pagkakaisahin. At narito naman ang isang painting ng isang babaeng nakapanamit ng sagisag ng watawat ng ating bansang Pilipinas, at sa kanyang dalawang mga kamay ay mayroong mga kadinang putol na animoy nakaalpas sa pagkakagapos. Ito ay tinatawag na Inang Bayan at tinagurian din Inang Maria Sinukuan.
At narito naman si Inang Maria Sinukuan at Valentin de los Santos. Ito na ang mga panahon nung inilipat na ni Inang Maria Sinukuan kay King RP Rodolfo Impalpalatok ang kanyang kapangyarihan. Litrato po ni Inang Maria Sinukuan. At narito naman ang pagsasama ng dalawang spiritual leader, si Maria Dolores Sinesa kasama si Maestro Rodolfo Impalpalatok at ang samurai ng Hapon na kanyang binasbasan. Si Maria Dolores Sinesa ay taga Minoyan sa Pangpalay, Bulacan. At narito naman ang ibang anyo ni Inang Maria Sinukuan. Sa itsurang ito ay maamo ang kanyang aura, samantalang sa kabila mga kapatid, makikita nating matapang siya at rito'y kakaiba ang kanyang korona. At narito naman mga kapatid ang kanyang sulat kamay na ang siyang nakakaunawa lamang ay ang mga taong mataas ang spirituality. At narito rin naman mga kapatid ang mga litrato ng iba pang pihaw. At ang lahat ng kanilang pag-aari at kapangyarihan ay nailipat na rin kay King RP. At ganun rin si Eduardo Morison. At ang kuhang litrato naman ito ni King RP mga kapatid ay kuha roon sa Bohol sa monumento ni Dr. Jose Rizal. At narito rin naman si Sinon E. Nali Jr. aka Michael Jason Marcos. At narito pa ang iilan pa sa mga spiritual leaders na nakasama at nakasalamuha ni King RP Rodolfo. At ang kuhang ito naman ay noon pang Agosto 25, 2001. Isinalin na ni Lolo Romeo Siblano kay Maestro Rodolfo Impalpalatok ang kapangyarihan ng pag-aari ng Pagong upang pagsamahin ang Lawin at ang Pagong. Si Honorado Coronado, isang grupo ng Rizalista sa Arayat, Pampanga. At narito naman ang simbolo ni Senyor Ignacio Coronado. At siya naman si Dr. Zad Fidihaw. Noong siya ay tugisin ng mga Hapon upang patayin, siya ay nagpalit ng anyo bilang bata. Subalit mahahalata sa kanyang sapatos na ito'y sapatos ng pangmatanda. Napakaraming hiwaga at kababalaghan rin ang nagawa ng spiritual leader na ito. At narito mga kapatid, anong kababalaghan ito? Si Dr. Jose P. Rizal ay nagpakuha pa mismo ng kanyang litrato sa kanyang monumento. Hindi ba ang nakatala sa kasaysayan ay na-execute siya roon mismo? Aha kapatid, hindi ba kababalaghan ito? At narito naman ang mga lumang litrato ng mga spiritual groups. At ang kuhang ito naman ay roon pa sa lumang bahay nila Maestro Rodolfo. At narito ang talambuhay ni Maestro Rodolfo Impalpalatok. Napakahaba kung akin pang sasaysayin sa inyo ang lahat ng itong mga kapatid, subalit aking ito gagawin sa ibang pagkakataon. Kung mayroong Mariang sinukuan, mayroon namang Haring sinukuan. At narito ang Star of Tefet, ang gold coin na bigay ng isang matanda. Narito pa ang ibang mga gold coins. At narito naman ang sagradong puso ni Jesus at ina ng laging saklolo. At narito rin ang singsing na susi sa pagbubukas ng mga tunnel. Ang sikrito ay nasa loob ng singsing. Ang pendant na ito ay ibinigay ni Dr. Faraon kay Maestro Rodolfo Impalpalatok na nakasulat ay International
Temple of the Universe. At narito naman ang hagdanan patungong langit. Ang Bathalang Ama, ang Santissima Trinidad, ang orasyon ng kababalaghan, Insulo Mata at ang Orthodox Cross na ibinaba ng ina ng laging saklulo. Ang ibig sabihin ay bayan ko ang kinahabagan. At narito naman ang mahiwagang tungko ng mundo, ang kahoy na sinukuan. At narito naman ang pulsiras, simbolo ng Omega na ibinigay ni Dr. Faraon para sa simula. At narito pa ang litrato ni Inang Mariang Sinukuan o Leonora de Vera, the pianist. At narito pa mga kapatid ang iilan pa sa mga nilalaman ng aklat ng espiritual ni King R.P. Rodolfo Impalpalato. Mga kapatid, ang iba pang mga spiritual leaders na nagsalin ng kapangyarihan at pag-aari kay King R.P. Rodolfo Impalpalato ay naroon pa sa ibang mga aklat. Isang aklat pa lang ito aking ipinakita sa inyong mga kapatid. At kung kayo naman mga kapatid ay magtatanong kung bakit nailipat na at naisalin ang mga pag-aari at kapangyarihan kay Maestro Rodolfo Impalpalato ng 72 spiritual leaders, sapagkat siya ang tinaguriang ang batang hinirang, ang tala sa umaga, ang morning star, na siyang huling gaganap sa mga huling panahon. Kasama natin kung tayo ay makasunod at magtagumpay. Kaya naman mga kapatid, siya ay tinatawag ni Mr. Marcos, White Spiritual Wonder Boy. Pagkaisahin ba naman lahat ng 72 spiritual elders at leaders sa buong Pilipinas ang lahat ng kanilang kapangyarihan at pag-aari sa kanya? Hindi ba ito'y matatawag na wonder? Ikaw kapatid, ano bang wonder mo? Kaya nga mga kapatid, ang lahat ng divine wealth, assets, and global accounts ay nakapangalan sa kanya. Ang nasabing divine wealth and assets ay inihanda ng 72 spiritual leaders para sa divino gobyerno na itatayo ni King R.P. Rodolfo. Gaya ng aking nasabi kanina, ang divine wealth and assets ay para sa divine government, hindi para sa temporal na gobyerno ng tao. Gustuhin man o hindi, ito ay mangyayari sapagkat ito ay nakaprograma na. Ang kulang na lang ay ang pagkakaisa ng mga Filipino at Pilipino. Sapagkat kung ang Filipino at Pilipino ay magkaisa na, ang kayamanan ng Diyos ay dadaloy na para sa lahat. Ayon mga kapatid, mayroon na naman kayong natutunan sa content na ito. Anyway mga kapatid, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta at panunood. Sa mga bago pa lang na napadpad rito sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe, paki-hit ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng aking mga content na ilalabas. At paki-follow na rin ang aking Facebook page. Mga kapatid, huwag kalimutang i-share, ibahagi natin sa iba para malaman din nila. Please like and comment. Maraming salamat. God bless us all. Bye-bye.